So, what's up mga kasid? Andito naman si Cardo Talisay mga kasid. Itong vlog natin ngayon, ito yung mga tips natin mga tips natin to para sa acid reflux, para hindi kayo matakot kay acid mga kasid. Talagang napakahirap talaga ng acid reflux mga kasid. Kasi talagang galing ako diyan. Talagang na-distress ako diyan. Itong video na to para kay ka-acid natin na si Edo Ferrer. At saka kay Joy. Si Joy, ano to? Lalaki to, si Joy. Si Buboy. Shout out sa inyo. Ito, kasi talagang mahirap talaga yan. Depression na yan sa inyo eh. Depressed na yan eh. Kasi parang isip na kayo ng isip na sa nararamdaman nyo. Ganun yun. Hindi na kayo nag-iisip ng positive para sa kinabukasan nyo. Ganun yun. Ngayon, mga ka-acid, dati talaga yung hindi pa ako kumakain ng mga pagkain na gusto ko o kaya mga pagkain na bawal, talagang na-distress ako. Kasi isa yan sa nagpa-distress sa akin. Kasi una, parang naiisip mo, hindi ka na normal. Hindi na normal yung buhay mo. Kasi nga, pag kumain ka ng mga bawal, doon maraming atake sa katawan mo, sasakit yung tiyan mo, nahihilo ka, masusuka ka, maduduwal, sakit ang ulo mo, parang ganun. Pati nga yung sa alam mo bang nagsimba ako dati, mga ka-acid. Nagsimba ako niyan, siyempre, simbahan yun, siyempre, naisip mo yung mga bawal nga na pagkain. Ano ka ng ostya, di ba? Ano ka? Susubo ka yun. Simbahan yun eh. Pati yun, halos yun, pati yun, naisip ko, bawal. Sa isip ko yun. Sabi ko, kung lahat na lang bawal sa kakainin ko, sabi yung gano'n. Kung pagbabawalan ko yung sarili ko na hindi ko titikman yung mga pagkain, wala talaga. Sabi yung gano'n. Manghina talaga ako, sabi yung gano'n. Parang gano'n mga ka-acid. Hindi ngayon, siyempre yung dun nga sa simbahan, talagang unang mga simba ko kasi talagang naman hindi tayo nagsisimba dati. Siyempre pati ostya, parang natakot na rin nung kumain kasi nga dahil sa tiyan, pagkain mo, kung ano nararamdaman mo. Yung pagkain ko, pagka ko ng ostya, pre, parang kung pakiramdaman mo yung sarili mo niyan eh. Okay naman. Sabi ko, ganun lang pala. Sabi ko, ganun. Ganun, nagtuloy-tuloy. Asad lang talaga. Kahit gumaganong-ganon nga ako sa simbahan, yung feeling, pakiramdam ko, gumaganyan-ganyan ako. Gumaganong-ganon yung pakiramdam ko. Sobrang lakas nun. Nasa simbahan ako. Yan, dasal lang talaga. Pray lang lagi kayo mga ka-acid. Pray lang talaga yan. Tsaka, depressed kasi kayo dahil nga, yun nga, sa pagkain. Hindi na nakain yung mga gusto nyo, parang ganun. Ang mga tips ko dyan na dapat yung gawin, kung wala naman talaga kayong nararamdaman sa, halimbawa, hindi na kayo sumasakit yung tiyan nyo. Kasi ako dati, uminom talaga ako ng gamot. Uminom ako ng gamot. Yung makirot yung tiyan ko, uminom talaga ako ng gamot. Uminom ako ng gamot para maalis kasi yung yung gas ko sa katawan. Yung hapdi talaga. Yung kabag niya. Talagang nilalabas niyan. Uutot ako niyan. Gagano niyan. Nakasarap niyan. Yun talaga, uminom ako ng gamot noon. Pero yung naramdaman ko na hindi na siya humihilab, unti-unti kong kinain yung mga kinain ko dati. Yung lahat ng pagkain na gusto kong kainin, kinakain ko. Talagang sinusubukan ko siya. Tinitignan ko anong mararamdaman ng tiyan ko, kung ano talaga yung magiging epekto sa akin. Hanggang, yun, katulad nga sinabi ko sa vlog ko, nung kumain ako ng spaghetti dun nga sa birthday ng anak ko. Yun, takot na takot ako sa mga tomato sauce din dati. Tomato sauce, kasi nga, ano naman, maasim yan.
Yung tinikman ko. Hindi ko na pinansin yung ano mangyayari sa akin. Wala na. Parang wala ka ng pakialam niyan. Parang ganun. Basta kumain ka. Doon ka malalakas eh. Yun. Kain ko yun. Libang-libang yung sarili ko. Normal naman. Okay naman. Hanggang ngayon, nakakain ko na yung mga gusto ko. Pero pag wala lang reaksyon yung tiyan nyo. Pero kung may mga reaksyon pa, talagang humihilab pa, wag muna kayo kumain ng yung mga talagang bawal na pagkain. Kasi, mga nagpapadagdag ng yan ng gas. Nagpapadagdag ng gas yan sa tiyan natin. Ang tips ko pa pagka pagkakain nyo lang, gutom na kayo. Gutom na naman kayo. Mga 1 oras, gutom ka na naman yan. Yun ka lang ng tubig ka lang. Kasi pag kinainan mo na naman yan ng pagkain, lalong dadami yung gas sa tiyan mo. Parang ganun. Ang dami lalo yung gas. So, mahirapan na naman siyang tumunaw. Mahirap na naman siyang magtunaw ng pagkain. Ngayon, madami na naman siya. Lalong dadami yung gas sa tiyan mo kung kinainan mo pa siya. Tubig lang. Tapos pagdating ng mga 2 oras siya, pwede ka kumain. Kain ka. Distress. Inspiration naman, pag nadi-distress kayo, isipin nyo na lang yung mga bagay na, mga ka-acid, yung magpapasaya ba sa inyo. Halimbawa, ito yung magiging buhay mo. Halimbawa, may mga magiging future nyo ba, yung mga magiging kinabukasan nyo, yung tulad ako, papagawa ko doon, may pinapagawa tayo. Ito, ganito. Gusto ko, ganito, maging ganito. Gusto ko, mapaayos ko to, parang ganun. Gusto ko matupad yung mga pangarap ko, parang ganun. Parang may pangarap kayo sa buhay. Kasi, pag depressed ka na, parang wala ka ng pangarap niyan eh. Para bang handa ka na, parang ganun. Handa ka nang mawala, parang ganun. Dapat hindi ganun mga ka-acid. Dapat hindi ganun. Dapat parang may pangarap ka pa, may para sa asawa mo, ganito, halimbawa, kung hindi pa kayo kasal, magpakasal kayo, parang ganun, kailangan, mabili nyo yung gusto nyo, parang ganun, magtrabaho pa ako, makapagtrabaho pa ako, parang ganun, sa mga anak ko, patapos ko pa sila, parang ganun, yung, isipin nyo yung mga positive na bagay, hindi yung negative na, mamatay ka na, yung ganyan, kasi yun talaga yung kalaban mo dyan eh. Yun talaga yung magiging kalaban mo dyan. Inisip mo kasi talagang mawawala ka na hanggang ayaw mo nang maipag-usap sa tao, ayaw mo nang gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa'yo, parang ganun. Ganun yan. Malalabanan nyo rin yan mga kasid. Kailangan lang kailangan ng dasal talaga, number 1. Walang iba. Pray lang talaga kay God. Humugot tayo ng lakas dyan. Humugot talaga ako ng lakas kay God talaga. Kasi talagang ako, sabi ko sa inyo mga kasid, akala ko talaga mawawala na ako sa mundo. Pero yun, dito pa rin tayo. Bibigyan na lang advice tayo sa inyo. Basta manalig lang kayo mga kasid. Sa mga mahihina yung katawan, magpalakas kayo. Kaya nyo yan. Kayang-kaya nyo yan. Kasi akong kinaya ko. Yun lang mga kasid. So sana may i-share ako ng konting bahagi sa inyo. Kaya nyo yan. Kumain kayo ng mga prutas, gulay. Yun lang naman, isda, manok. Yun lang naman. Maano nyo rin yan. Maano nyo yung depression na yan. Magiging masaya din kayo. Maangiti din kayo katulad ko. Ngiti talaga. Ano niyan, pagka naangiti na kayo, nakipag-usap na kayo sa mga tao na pagtawanan na kayo dyan. Kahit may nararamdaman kayo na ganyan-ganyan na. Nararamdaman mo, bayaan mo yan, huwag mo paintindihin yan. Parang ganun, huwag mo intindihin yan. Basta may pag-usap ko, may pag-chikahan ka dyan, susunod, Tapos pahinga. Kinabukasan, tulog, maaga na kayo matulog. Tapos dasal. Yun lang. Parang yung buhay niyo ba, inalay natin sa Kanya. Parang ganun. Si Lord lang, ikaw na bahala sa akin, Lord. Ito, itong buhay ko na to, itong
itong araw na ito, baano po kayo sa akin, ganyan. Gagawin ko po yung the best ko para sa pamilya ko. Ganun. Ganun yun mga kasid. Ganun lang yun. Yun, habang hindi nyo napapansin yan, nagiging normal na kayo. Parang nagiging normal nyo na. Nanonormal nyo na yung sarili nyo. Yan, ganyan yan. Kaya hanggang dito na lang mga kasid. And God bless sa inyo. Ingat kayo lagi. Cardo Talisay.